Bakit tinuturing na evil twin sister ng Earth ang Venus? Welcome back to my channel, Class! Nakasubscribe na ba ang lahat? Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life at sa episode na ito, pupunta tayo sa isa sa mga pinakamisteryosong planeta sa ating solar system. Ang Venus. Class! Kapag sinabi kong kambal ng Earth, ano ang maiisip ninyo? Parehong laki, parehong mabato. Halos magkapareho ang bigat at pareho ring nasa tinatawag na inner planets. Pero bakit kaya sa halip na tawaging best friend ng Earth, mas kilala ang Venus bilang Earth's evil twin sister? Ano ba ang ginawa niya? May masamang ugali ba ang planeta? O may siyentipikong dahilan sa likod ng bansag na ito? Alamin natin dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay Curious Cat 27. Salamat sa suggestion mo and shout out sa mga Pinoy dyan sa Australia. Class, unang tingnan natin kung bakit nga ba sila tinawag na kambal. Halos magkapareho sila ng laki. Magkalapit din ang kanilang masa at gravity. Kung tumayo ka sa Venus, kung posible lang iyon, halos kapareho lang ng pakiramdam ang bigat ng iyong katawan. Pareho rin silang mabatong planeta. May bundok, may kapatagan, may mga bulkan. Kaya noong unang panahon, inakala ng maraming scientist na maaaring magkahawig din ang kanilang kapaligiran. May ilan pa ngang nag-isip noon na baka may mga kagubatan o karagatan sa Venus. Pero class, doon nagsimula ang malaking pagkakamali. Nagsimulang magpadala ng mga spacecraft ang mga siyentipiko upang pag-aralan ng Venus. At ang kanilang natuklasan ay nakakagulat. Sa halip na isang paraisong kahawig ng Earth, isa pala itong napakadelikadong mundo. Una, sobrang init. Ang temperatura sa ibabaw ng Venus ay umaabot sa humigit kumulang 465 degrees Celsius. Mainit pa kaysa sa loob ng oven. Mas nakakagulat pa, hindi ito ang closest planet sa Sun. Mas malapit pa nga ang Mercury. Bakit nga ba mas mainit ang Venus? Ang dahilan ay ang napakakapal nitong atmosphere. Mahigit 96% ng atmosphere ng Venus ay binubuo ng carbon dioxide. Ang carbon dioxide ay isang greenhouse gas. Pinapapasok nito ang init mula sa araw, pero hirap itong palabasin muli. Ito ang tinatawag na greenhouse effect. Sa Earth, mahalaga ang greenhouse effect dahil kung wala ito, napakalamig ng ating planeta. Pero sa Venus, sumobra ito. Tinatawag ng mga scientist na runaway greenhouse effect. Hindi lang init ang problema. Napakabigat din ng atmosphere ng Venus. Ang atmospheric pressure nito ay halos 70 beses na mas mataas kaysa sa Earth. Parang nasa ilalim ka ng halos 1 kilometro ng dagat. Kung ordinaryong tao ang biglang ilalagay doon, hindi lang init ang kalaban, pati napakatinding pressure. At akala ninyo, tapos na? Hindi pa. Ang mga ulap ng Venus ay hindi gawa sa tubig, kundi sa sulfuric acid. Kaya kung umulan man doon, hindi ito katulad ng ulan sa Earth. Sa katunayan, ang sulfuric acid ay nagsisimulang sumingaw bago pa man ito
makarating sa ibabaw dahil sa sobrang init. Isa pang kakaiba sa Venus ay ang pag-ikot nito. Halos lahat ng planeta sa ating solar system ay umiikot sa iisang direksyon. Pero ang Venus ay paatras kung umikot. Tinatawag tong retrograde rotation. Ibig sabihin, kung nasa Venus ka, sisikat ang araw sa kanluran at lulubog sa silangan. Baligtad sa nakasanayan natin. Mas kakaiba pa rito, mas mahaba pa ang isang araw sa Venus kaysa sa isang taon nito. Umiikot ang Venus sa sarili nitong axis sa loob ng humigit kumulang 243 Earth days. Pero nakakaikot ito sa araw sa loob lamang ng 225 Earth day. Ibig sabihin, natatapos muna ang isang taon bago matapos ang isang araw. Class! Isipin ninyo yon. Nag-birthday ka na, hindi pa rin tapos ang araw. Kaya bakit nga ba ito tinawag na Earth's evil twin sister? Hindi dahil masama ang Venus. Wala namang personalidad ang planeta. Isa lamang itong bansag na ginagamit ng mga scientist at science communicators upang ipakita ang matinding pagkakaiba ng dalawang planetang halos magkapareho ang laki. Parang dalawang magkapatid, magkapareho ang mukha, pero magkaiba ang buhay. Habang ang Earth ay may likihdong tubig, katamtamang temperatura, at buhay, ang Venus naman ay may nakapapasong init, makapal na carbon dioxide atmosphere, napakatinding pressure at mga ulap ng sulfuric acid. Ako si Professor Ipaliwanag ng University of Life at tandaan ninyo, class, minsan ang dalawang bagay na halos magkapareho sa simula ay maaaring magtapos sa dalawang magkaibang kwento. At sa ating solar system, walang mas magandang halimbawa nito kundi ang Earth at Venus.